Okay? Pagpalang araw, ano po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa tayo mag-aharal ng Ebanghelyo. Doon nakasulat po sa Biblia. Hindi tayo pwedeng mag-aral ng hindi nakasulat sa Biblia. Kasi po, iba yung hindi nakasulat, iba yung nakasulat. Lagi niyo po tatandaan yan. Kailangan po yung nakasulat. Po, para hindi po tayo maloko o maisahan ng dyablo. Sapagkat ang dyablo po ay walang ginagawa yan, kundi umahali-haligid lang ang sabi ni Pedro upang maganap siya ng kanyang mabibiktima. At ang kanyang mga binibiktima ay mga tao. Sapagkat yan ang kanyang porsyonada. Lalo na yung mababait. Yan. Kung masama ka na, hindi ka nabibiktimahin ni Satanas. Masama ka na eh. Halimbawa, nagtitinda ka ng droga. Hindi ka nabibiktimahin ni Satanas. Biktima ka na niya eh. Ang binibiktima ni Satanas, yung gustong lumapit sa Diyos. Hanggat mahari gagawin ni Satanas na huwag kang makalapit sa Diyos. Ang gusto ni Satanas, makasama kanya sa apoy ng impyerno. Kasi po, ang destinasyon talaga ni Satanas, pa-impyerno siya. So, bago tayo abante sa ating Bible study, tayo muna panandaliya manalangin. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa pagkakataon nito. Sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Nandito po kami sa loob ng tahanan ni Nanay. Ayun po, nag-uwas. Napakasipag po. Sa kabila ng senior citizen na siya, meron lang dinaramdam si Nanay. Nag-ugas pa. Kanina nga daw po, dahil masakit ang tuhod, natumba dito sa may pintuan. Kaya ganyan po talaga. No? Talagang ayaw niya din siguro huwag gagalaw. Siyempre, may mga tao na ayaw nilang nakaupo lang maghapon. Ano? Kasi sabi nila, pag nakaupo ka, lalo kang humihila. Kaya kahit hindi na kaya, sige pa rin. Kinakaya ang gawain bahay. Kita nyo, nabuhugas eh. Okay, punta tayo sa Biblia. Dito po kami sa loob ng tahanan. Ano pangalan ni Nanay? Dolores. Oh, si Nanay Dolores. Oh, ilang taon na si Nanay? 75. O, kita niyo po, si 65, nagugas pa. Nandito po kami sa bahay, kasama namin si Sister Carmen, Brother Joel. O, bali, tatlo po sila. Si Nanay at saka yung dalawang anak. At saka ako, 4 na rin pala. Okay, meron po tayong kasama, kaya mag-aaral tayo ng Biblia. Yung nga po sabi ko kanina, ayon sa sulat ni San Pedro, tignan muna po natin yung sinabi ni San Pedro. Sa unang Pedro chapter 5. Umanda kayo, sabi niya sa bersita, at magbantay. Be watchful. Ang dyablo na kahaway ninyo ay parang lehong umuungal, umaatungal at tali-aligid na humahanap ng masisila. Yung king of the jungle kung tawagin nila, wala pong iba kundi yung leon. Kapag yung leon po umatungal yan, lahat ng hayop sa jungle, nakatingala po silang ganyan. Yung tenga nila nakatayo.
tinitignan nila kung saan nagmumula yung malakas na atungal ng leon. Bakit? Yun ay, maghanap siya ng pagkain. Kasi carnivorous po yung leon. Ang pagkain niya, kapwa niya hayop. Yung kaya niya. Yung iba po kalabaw. Siyempre, kalabaw, di naman nangangagat, kaya natatalo ang kalabaw. Yan, ganyan sila kabagsik. Ngayon, ninalintulad siya ni Pedro, si Satanas. Nang trabaho niya, umahanap ng kanyang mabibiktima. Yung mga gumagawa ng hindi maganda. Diba, yung sinabi ko kanina, nagtitinda ka ng shabu, nagsiyasyabu ka, ay hindi ka nabibiktima ni Satanas, biktima ka na niya. Yung mga gustong lumapit sa Diyos, sila ngayon ang pinipigilan ni Satanas. Pinapakita sila ng iba't ibang mga panunukso. Kaya kung minsan po, magugulat ka na lang, anong sabi nila? Ay, ang batang yan, napakabait niyan. Bakit ngayon naging ganyan na? Yun nga po, ang hinahanap ng dyablo, yung mababait. Magugulat ka na lang, yung mabait na tao, biglang malahayop na po ang pagkatao. Kasi po, sa sitwasyon natin ngayon, ang katawan ng tao po, binubuo ng dalawang kalagayan. Meron siyang physical. Ngayon, yung physical ng katawan ng tao, ang sabi dito ni Juan, tingnan po natin. Sa unang 1, chapter 2, ang sabi niya, doon sa kanya sulat, ito ang kanyang babala. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ang mga bagay o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ng nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kita niyo po. Yung lahat pala nating nakikita sa sanlibutan, yan ang inaalok ni Satanas. Halimbawa, manigarilyo ka. Anong bunga ng sigarilyo? Magkakaroon ka ng kanser. Pag nagkaroon ka ng kanser, sino mahihirapan? Ikaw. Sinong yumaman? Yung may tinda na sigarilyo. Yung gumawa ng sigarilyo. Pagka nagkaroon ka ng kanser dahil sa sigarilyo, sino piperwesyuhin mo? Ang pamilya mo. Hindi ka lalapit sa ibang tao. Nahiya ka. Lalapitan mo ang tatay mo, nanay mo, kapatid mo. Pag hindi ka matulungan, ikaw pa yung galit. Samantalang nung nagbisyo ka, nagsigarilyo ka, tanging ikaw lamang nagsisigarilyo. Ikaw lang ang nasasarapan sa sigarilyo. Nung nagkaroon ka ng sakit, pinerbisyo mo lahat ng pamilya mo. Pag hindi ka matulungan, ikaw pa yung galit. Yan. Sasakmalin ka ng dyablo. Ang sabi niya, sige, magalit ka. Pag napuno ng galit ang puso mo, wala ka nang kikilalanin magulang. Wala ka nang kikilalanin kapatid. Lahat sila papatayin mo pa. Lahat sila. Bakit? Wala na durog ng utak mo Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ni Satanas na biktima ka niya. Kaya lahat ng gustong gawin ni Satanas ngayon, ipagagawa sa iyo.
Kaya sabi ng tao, dating mabait itong anak na ito, bakit nagkaganon? Kasi nga yan, may mga barkada dito, barkada doon. Inom dito, inom doon. Siyabu rito, siyabu doon. Para bang, ano sinasabi nila? Masarap. The sky's the limit. Mayabang pa. Oh. In the hand, sinong talo? Eh di ikaw. Binigyan ka ng utak ng Diyos, hindi mo naman ginamit sa matino. Ginamit mo sa bisyo. Ang totoo po niyan, lahat ng tao nang nilikha ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao gagawa ng mabuti. Yan, kaya tayo nilikha ng Diyos eh. Hindi upang gumawa ng masama, kundi nilikha tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Ito, babasahin natin ang sinabi ni Pablo. Efeso chapter 2, verse 10. Tayo kanyang nilalang. O, sabi ni Pablo, tayo. Tayong mga tao. Nilikha. Nilalang, nilikha pa. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sinabi bang paggawa ng masama? Mabuti nga gusto ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ay mabuti. Amen. God is good all the time. Kaya gusto niya, yung lahat ng nilikha niya, lahat ng ginawa niya, gusto niya maging mabait. Mabuti. Pero anong nangyari? Yan. Nung malulong ka na sa bisyo, walang ka nang kinikilalang Diyos. Ang Diyos mo, yung bisyo. Sabi ng kaibigan, pare, halika na! Meron naman tayo ano dito. Ano sasabihin mo? Sandali lang pare, na, susunod na ako. Saan ka dinadala ni kumpare? Sama-sama. Yan. Gagamitin ni Satanas yung mga kaibigan mo, kakilala mo. Ikayatin ninyo si pare nyo. Dati mabait siya, dalhin nyo dito sa masama. Di pa ba? Ano sabi nila? O naman pare, kay G ka naman eh. Hindi ka marunong makisabay pa. Dadahanin ka pa sa ganyan. Di dahil nahiya ka. Sige na nga, misan lang ha. Ano yung misan? Wala na, sunod-sunod na yun. Namalayan mo na lang, nasa gitna ka ng kung ano ipapalubog ka na. Eh, sinong sasagip sa iyo? Ang Diyos. Eh, dahil wala kang ginawa sa Diyos, ano tingin mo? Sasagipin ka ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ginawa kita para gumawa kang mabuti. Anong ginawa mo? Puro ka demonyuhan. Masama. Ito nakasulat po. Wala tayong invento yan. Tayo nag-invento. Akala nyo, wala tayong hawak na Biblia. New Testament. Kaya lahat ng tao po, gusto ng Diyos maging gagawa tayong mabuti. Pero bakit ganun po nangyayari? Alam naman niya mabuti at masama. Alam niyang mamamatay ka sa droga, pero nagdodroga pa rin. Alam niyang mamamatay ka sa halak, naghahalak pa rin. Alam niyang magkakaroon siya ng sakit na kanser, sa dila, sa sigarilyo, sisigarilyo pa rin. Imbis na pagka binibili ng bisyo. Dahil po sa kagagawa ng dyablo. Kasi po, okay, anong sabi rito sa Revelation? Tandaan nyo, sabi ni Pedro, mag-ingat kayo. Ang kalaban,
ay umahali-haligi. Oh, yung barkada mo, umaaligid sa yung bahay. Pare, hali ka na. Yun ang jablo. Oh, naalala ko po ng araw. Nung ako, uminom pa. Gusto nila akong kainuman eh. Wala akong trabaho, standby lang. Bakit nila gusto akong kainuman? Hindi po ako magulo. Tahimik lang akong uminom. Hanggang sa matapos ang inuman, tahimik lang. Kaya wala akong kahaway. Kaya gusto akong kainom ng mga nagiinuman sa amin. One time, kasi nasa third floor kami, napatingin si Mrs. Si Sister Baby, sabi niya, ayan na! Ayan na! Ang mga leon. Pagtapat sa amin, Paring Manny! Nung marinig ko si Sister Baby na ayan na, alam ko na yon. Nandyan na ang mga leon. Sumigaw pa ang leon, umatungal. Siyempre, lalaki tayo. Ano sabi ko? Bababa na ako. Bababa na ako. Ala kong trabaho. Ala kong inaambag sa inuman. Kahit ano wala. Pero gusto nila akong kainuman. Kasi nga, hindi ako magulo. Tahimik ako. Pero andun dumating sa akin si Jesus. Yan. Sabi ni Jesus kay Satanas, Satanas, lumayas ka. Oh. Ang ginawa ko po, niyakap ko si Jesus. Bakit? Alam ko mapapabuti ako sa kanya eh. Alam ko mapapabuti ako sa kanya. So, sumama na ako kay Jesus. Kaya sabi ng aking dating mga barkada, pare, iniwanan mo na kami. O, kita niyo po. Ba't hindi mo sila iiwan? Kay Satanas sila. Kaya, alam niyo sa pagiging tao, kailangan piliin mo rin yung kaibigan mo. Parang eskwela lang yan. Magkaklase kayo. Sabi ng kaklase mo, pare, wag na tayo pumasok. Mag-ball na lang tayo. Wag mo sasamahan yon. Pero itong isang kaibigan mo, pare, ka na, pumasok na tayo sa eskwela. Yun ang samahan mo. Dinadala ka sa mabuti. How much more? Kung dinadala mo ang tao sa Diyos, masasama ka. Bakit? Alam mong mapapabuti ka sa Diyos. Diyos ay mabuti. God is good all the time. Anong kailangan mo kaibigan? Kaibigan na masama o kaibigan na mabuti? Kaibigan mabuti. Siyempre, sa mabuti tayo. Bakit? Kaya yung utak na binigay ng Diyos, gamitin natin sa mabuti. Huwag natin gamitin sa masama. Alam niyo po, ang buhay natin dito sa mundong ito, pahirap ng pahirap ang buhay. Walang buhay na paginawa. Yung sinasabi nilang kada bagong taon, ay, may pag-asa na naman sa susunod. Anong pag-asa? Taon-taon na lang, puro problema. Yan ba yung pag-asa? Ang totoo may pag-asa kapag niyakap mo si Jesus. Yan ang pag-asa. Bakit? Si Jesus po, ang the living hope. Buhay na pag-asa si Jesus. Tito 2:13. Kaibigan, panahon na po ng pagsuko kay Jesus. Our living hope. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya po siya pinadala dito upang dalhin tayo sa piling ng Diyos. Saan nyo gusto, kaibigan? Sa impyerno?
Doon po ibabalandra si Satanas ng Diyos pagdating ng araw. At kapag nasa impyerno ka na, hindi ka makakalipat sa langit kahit anong gawin mo. Kaya dito pa lang sa lupa, hanggat nabubuhay ka, magpakatino ka na, kaibigan. Yang bisyo po, pinayayaman nyo lang yung may kumpanya niyan. Pinayayaman nyo lang yung may kumpanya niya. Kapag nagkasakit ka si bisyo, humingi kang tulong sa kanya, tingnan mo kung makakahingi ka. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, cancer. Cancer sa sigarilyo. Sino pupuntahan mo? Si Lusyutan. Sige nga, bibigyan ka ba ni Lusyutan ng pera? Baka tadyakan ka pa nun. Storbo ka lang. Yung lahat ng bisyo na yan nakasulat, binasa natin na nakapagbibigay ng kasiyahan sa laman, nakapagbibigay ng kasiyahan sa mata, yung kayabangan sa buhay, lahat yan, ang sabi ni Juan, hindi nagmula kay Diyos, kundi sa demonyo. Oo, masaya yung katawan mo. How much more kung nagkasakit ka na? Oh, masaya ka pa ba? Oh. Hanggang kakainisan ka ng yung member ng pamilya mo, mas mabuti mamatay ka na, permisyo ka lang. Yun ang masakit. Bakit? Nung nagpakasasa ka sa sarap, ikaw lang mag-isa. Ngayon nagkaroon ka na sakit, pinapahirapan mo sila. Papayag ba sila? Buti kung meron. Diba? Marami po akong alam na ganyan. Nagsasawa yung tumutulong. Kaya sabi nila, mas mahirap pa mamatay ka na. Kasi, permisyo ka. Anong gagawin mo? Dinggat na bubuhay ka, ayusin mo buhay mo. Isuko mo buhay mo kay Jesus. Manalangin ka sa Diyos. Ingin mo sa Diyos yung mapayos ka. Handa naman pong makinig ang Diyos eh. Kanya lang, ikaw lang ang matigas ang ulo. Ayaw mo lumapit sa Diyos. Bakit? Sabi ng iba, at saka nakalakang ko lalapit sa Diyos. Pag malapit na ako mamatay. Kung bigla ka namatay, paano ka pa lalapit? At saka na lang ako magsisisi. Paano pag bigla ka namatay? Paano ka pa magsisisi, kaibigan? Tandaan niyo po yan. Hindi natin hawak ang buhay natin kung kailan tayo papanaw. Diyos lang nakakalam. Pag sinabi ng Diyos, mamamatay ka, kahit anong ginagawa mo, mamamatay ka. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang mamatay, hindi ka mamamatay. Sapagkat siya nagpapasya ng buhay natin. Alam niyo, mabait po ang Diyos. Huwag niyo lang pong samantalahin ang kabahitan ng Diyos. Huwag niyo samantalahin. Kung ang Diyos ay mabait, marunong din pong magalit ang Diyos. Tandaan niyo yan. Marunong din magalit ang Diyos. Kanino siya galit? Yung mga matigas ang ulo. Sinabi na nga ng Diyos, itong gawin mo. Tapos ayaw mong gawin. Di matigas ang ulo mo. Di galit ngayon. Tapos ikaw pa nagre-reklamo. Ingat kayo, kaibigan. Hindi tayo nakikipaglukuhan dito. Panghuli, baka sabihin nyo, hindi nagagalit ang Diyos. Nagagalit. Meron nagtanong sa akin noon. Ang hanap buhay niya po talagang napakasama. Sukat ba naman yung tanong sa akin, marunong ba daw magalit ang Diyos? Yan yung binasa ko yung Biblia. Gulat siya. Marunong pala. Kaya ikaw magpakabait ka. Eto, panghuli. 1:36.
ang nananalig kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Ano yung puhot? Galit. Galit. Tama po si sister. Kayo, sige, bahala kayo. Di ko naman buhay yan eh. Sabi ko nga po, nung dumating si S sa akin, niyakap ko na si S, di ko nang binitawan na. Oh. Ngayon, ito ako ngayon. Nagpapatotoo kay Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin, na lahat po kaming tao, dapat kaming maniwala sa iyong anak na si Jesus. Sapagkat darating ang panahon, magwawakas ang aming mga buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like and share. Share na share. Share nyo sa iba. Ano po? Nandito po tayo sa barangay 102. Yan. District Zone 8. District 1 Tondo, Manila. Ano po? God bless us all po. Bye-bye.